4 na araw matapos may libing, isang batang lalaki ang umuwi at may dalang bangungot. Ang pelikula ay nagaganap sa Buenos Aires, Argentina, at sinusundan ang isang babaeng nagngangalang Clara na nakatira kasama ang kanyang asawang si Juan. Isang gabi, habang nag-iisa sa bahay at naghihintay sa pagbabalik ni Juan, nagsimulang makarinig si Clara ng mga mahiwagang boses na nagmumula sa alulod ng lababo sa kusina. Ang mas ikinatatakutin niya ay tila pinag-uusapan ng mga boses ang mga planong pagpatay sa kanya. Dahil sa labis na pagkabalisa sa kanyang narinig at takot na manatili sa kusina, tuluyang sumuko si Clara sa paghahanda ng hapunan. Pagdating ni Juan sa bahay, agad na ikinwento ni Clara sa kanya ang kakaibang pangyayari. Gayunpaman, nang suriin mismo ni Juan ang tubo ng lababo, wala siyang narinig at inakala na marahil ay isa lamang itong hindi nakakapinsalang tunog na nagmumula sa mga tubo o isang bagay na kasing ordinaryo lamang. Gayunpaman, hindi maalis ni Clara ang pakiramdam na may mali. Bandang alas 5 ng umaga, habang nasa banyo si Clara, nagising si Juan dahil sa sunod-sunod na malalakas na kalabog na paulit-ulit na tumatama sa dingding ng kanilang bahay. Sa paniniwalang ang ingay ay nagmumula sa bahay ng kanyang kapitbahay na si Walter, dahil kilala si Walter sa mga gawain hanggang gabi, galit na sinuntok ni Juan ang pader at pinuntahan pa ang katabing bahay para kumprantahin siya. Gayunpaman, kahit ilang beses na niyang pinipindot ang doorbell, walang sumasagot. Dahil sa pagkadismaya, sa kalaunan ay nakauwi si Juan. Ilang sandali pa, napagtanto niya na ang kalabog ay hindi nagmumula sa bahay ni Walter, kundi sa loob ng sarili niyang banyo. Kasabay nito, narinig niya ang pag-agos pa rin ng shower. Nang magmadali si Juan para tingnan si Clara, may natuklasan siyang isang bagay na nakakakilabot. Namatay si Clara sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari, habang ang kanyang katawan ay tila lumulutang at paulit-ulit na humahampas sa dingding ng banyo ng isang di nakikitang puwersa. Kasunod ng insidente, nilapitan si Juan ng 3 paranormal na investigador na nagngangalang Jono, Mora at Rosenthal. Kumbinsido silang 3 na hindi si Juan ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ipinakita pa nila sa kanya ang isang lumang kaso mula sa Estados Unidos na mula pa noong 1998 na may kapansin-pansing pagkakahawig sa pagkamatay ni Clara. Habang patuloy nila siyang tinatanong, may naalala si Juan na kakaiba. Sa nakalipas na 2 linggo, si Walter, na nakatira sa katabing bahay, ay madalas na naririnig na gumagawa ng mga aktibidad sa loob ng kanyang bahay sa mga kakaibang oras, lalo na sa madaling araw kapag natutulog ang buong kapitbahayan. Sa puntong ito, ang kwento ay babalik ilang linggo bago ang pagkamatay ni Clara at nakatuon kay Walter. Kamakailan lamang, nakararanas si Walter ng sunod-sunod na kakaibang mga pangyayari sa loob ng kanyang tahanan. Dahil hindi niya kayang harapin ang sitwasyon ng mag-isa, humingi siya ng tulong sa ilang mga paranormal na eksperto at kalaunan ay pinayuhan na kontakin si Mora. Agad na tinawagan ni Walter ang opisina ni Mora at sinubukang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari sa bahay nito. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ng katulong ni Mora na abala ito ngayon at iminungkahi na tumawag siya ulit sa ibang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang natutulog, biglang nagising si Walter nang magsimulang gumalaw ng mag-isa ang kanyang kama nang walang maliwanag na dahilan. Kahit mag-isa siyang nakatira at walang ibang kasama sa bahay, paulit-ulit niyang sinusuri ang paligid at ilalim ng kama dahil pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa ibaba. Ngunit sa tuwing titingin siya, wala siyang makita. Kinabukasan, nagising si Walter na sira-sira na ang kanyang bahay. Iba't ibang bagay ang inilipat at nakakalat ng walang anumang lohikal na paliwanag. Habang patuloy na lumalala ang mga kakaibang insidente, muling nakipag-ugnayan si Walter kay Mora. Gayunpaman, tumangging tumulong ang kanyang katulong, na ipinaliwanag na hindi iniimbestigahan ni Mora ang mga kaso ng walang malinaw na ebidensya. Dahil dito, nagpasya si Walter na maglagay ng kamera sa kanyang kwarto sa pag-asang makuhanan ang anumang nangyayari sa magdamag. Samantala, binisita ni Juan si Walter upang magreklamo tungkol sa isang bitek na nagsimulang mabuo sa dingding ng kanyang bahay. Binanggit din niya ang mga kakaibang ingay na madalas na nagmumula sa bahay ni Walter tuwing madaling araw. Gayunpaman, hindi isiniwalat ni Walter ang tunay na nangyayari at sinabi lamang na nire-renovate niya ang kanyang bahay. Nang gabing iyon, matapos mailagay ang kamera at may tutok ito sa kanyang kama, isa pang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto, kusang bumagsak ang tripod ng kamera,
at napansin ni Walter ang isang anino na lumitaw sa isa sa mga dingding. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kuha ng nahulog na kamera at laking gulat niya nang matuklasan ang isang misteryosong nilalang na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Dahan-daang naglakad ang figure patungo sa isang aparador bago nawala sa paningin. Dahil sa pakiramdam na nanganganib, kumuha si Walter ng pistola para sa proteksyon at kinakabahang binuksan ang aparador kung saan huling nakita ang figure. Kakaiba, walang anumang bagay sa loob. Sa paniniwalang lumipas na ang panganib, muling sinimulan ni Walter na suriin ang kuha. Gayunpaman, nang hindi niya namamalayan, ang misteryosong nilalang ay nakatayo na ngayon sa kanyang likuran. Kinabukasan, isang batang lalaki na nagngangalang John na nakatira sa kapitbahayan ang pumunta sa bahay ni Walter upang uminom ng tubig mula sa gripo sa bakuran ni Walter. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Walter at sinabihang umalis. Habang dahan-daang umaatras si John, hindi niya napansin ang isang bus na dumaan sa likuran niya at nabangga sa isang aksidente na nakamamatay, na agad na ikinamatay. Ang pagkamatay ni John ay nag-iwan sa kanyang ina na si Alicia ng lubos na kalungkutan. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga kapamilya, kamag-anak, at mga kapitbahay upang dumalo sa kanyang libing. Gayunpaman, 4 na araw pagkatapos ng libing, isang bagay na mas kakaiba ang nagsimulang mangyari. Isang gabi, natuklasan ni Alicia ang maputik na mga bakas ng paa na nagmumula sa labas ng kanyang bahay hanggang sa loob. Nang maramdaman niyang may mali, humingi ng tulong si Funes, isang pulis at dating kasintahan ni Alicia, kay Jano, isang dating forensic investigator na may karanasan sa paghawak ng mga hindi pangkaraniwang kaso. Pagdating, agad na nagulat si Jano sa kanyang natagpuan. Batay sa matinding pinsala sa mga daliri ni John at iba't ibang pahiwatig sa paligid ng bahay, napagpasyahan niya na ang bangkay ni John ay maaaring hamukay palabas ng libingan sa loob ng ilang araw bago umuwi. Sa madaling salita, ang bangkay na dapat sanay nakalibing ay nakatakas sa libingan nito at nakabalik sa bahay. Dahil napagtanto kung gaano kahirap at kadelikado ang sitwasyon, ipinayo ni Jano na dapat ilibing muli ang bangkay ni John bago pa lumala ang kaso. Ayon sa kanya, walang legal na proseso ang makatuwirang makapagpapaliwanag ng ganitong pangyayari. Kung sakaling kumalat ang balita, madaling matatawag si Alicia na may mental unstable at mahaharap sa mas malalaking problema. Dahil dito, bago igalaw ang katawan, hiniling ni Jano kay Funes na bigyan si Alicia ng pampakalma para hindi niya masaksihan ang proseso. Kinabukasan, habang nakatayo sa labas ng bahay ni Alicia, nakasalubong ni Jano si Mora, na kumukuha ng mga litrato sa bahay ni Walter. Bagamat matagal nang hindi nakikita si Walter, sinabi ni Mora na may sumagot mula sa loob ng mag-doorbell siya. Kilala na ni Jano si Mora bilang isang kilalang paranormal researcher at dumalo pa nga sa ilan sa kanyang mga seminar noon. Matapos mag-usap ng ilang sandali, pinapasok ni Jano si Mora upang makita ang bangkay ni John, na nasa bahay pa rin ni Alicia. Hindi tulad ng karamihan, hindi gaanong nabigla si Mora sa kanyang nakita, dahil nakaranas na siya ng mga katulad na kaso noon. Ipinaliwanag ni Mora na pumunta siya sa bahay ni Walter dahil nakatanggap na siya ng ilang litrato na nagdedokumento ng mga kakaibang pangyayaring naganap doon, na nagudyok sa kanya na personal na imbestigahan ang ari-arian. Habang pinag-uusapan ang posibleng koneksyon sa pagitan ng bahay ni Walter at ng mga kakaibang pangyayaring nakakaapekto sa kapitbahayan, isa pang batang lalaki na nagngangalang Tom, na kaibigan ni John, ang pumasok sa bakuran ni Alicia upang kunin ang isang laruan na nalaglag doon. Ilang sandali pa, isang sigaw ang narinig, na nagudyok kina Mora at Jano na kumilos agad. Inilipat nila ang katawan ni John sa isang freezer at ikinabot ang pinto gamit ang isang paso dahil natatakot silang baka gumalaw muli ito, tulad ng dati. Lingid sa kanilang kaalaman, palihim na itinala ni Tom ang buong pangyayari gamit ang telepono ng kanyang ina. Maya-maya, dumating si Funnies at hiniling na tanggalin sa saksakan ang freezer. Pagkaputol ng kuryente, isang kakaibang tunog ang maririnig mula sa loob. Kalaunan, ang katawan ni John ay dinala kasama ang freezer at muling inilibing. Sa pagkakataong ito, plano nilang takpan ang libingan ng isang patong ng semento upang matiyak na walang posibilidad na makatakas muli ang bangkay. Ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, ilang sandali lamang matapos ang pagkamatay ni Clara. Dinalaw ni Jano, Mora, at Rosenthal si Juan at humingi ng pahintulot na magsagawa ng investigasyon sa kapitbahayan.
Pinaghihinalaan nila na ang mga kakaibang insidente na nakapalibot sa bahay ni Clara, Walter, at Alicia ay magkaugnay dahil lahat ng mga ito ay naganap sa loob ng napakaliit na lugar. Pumayag si Juan na payagan silang magsagawa ng kanilang investigasyon. Nanatili si More sa bahay ni Juan, binantayan ni Jano ang bahay ni Alicia, habang iniimbestigahan naman ni Rosenthal at Funnies ang bahay ni Walter. Sa pagsisimula ng investigasyon, inamin ni Juan na matagal na niyang hindi nakikita si Walter. Pagpasok sa inabando ng bahay, natuklasan ni Rosenthal ang maraming kakaibang simbolo at marka na makikita lamang sa ilalim ng ultraviolet light. Walang bakas ni Walter, ngunit habang tumatagal ang kanilang paghahanap, lalong dumarami ang kanilang mga natutuklasang nakakagambala. Hiniling pa ni More kay Funnies na panatilihing madilim ang bahay dahil, sa kanyang karanasan, mas madaling maobserbahan ang mga paranormal na aktibidad sa ilalim ng ganitong mga kondisyon. Ipinaliwanag ni Rosenthal na ang kanilang pangunahing layunin ay hindi ang pag-alis ng anumang nilalang, kundi ang mangalap ng sapat na ebidensya upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos ay sinisimulan ng bawat investigador ang paglalagay ng mga espesyal na kagamitan sa mga bahay na sangkot sa kaso. Di nagtagal, nakatanggap si Jano ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao na nagtatanong kung nasaan si Alicia. Nang maibigay ni Jano ang numero ng telepono ng lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan si Alicia, biglang ibinaba ng tumatawag ang telepono. Nakarinig din siya ng voicemail mula sa ina ni Tom na nagtatanong tungkol sa isang kakaibang video na na-record ng kanyang anak, kung saan ipinapakita ni Mora at Jano na inililipat ang bangkay ni John sa freezer. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang serye ng mga kakaibang pangyayari ang nagsimulang maganap halos sabay-sabay sa lahat ng tatlong bahay na binabantayan. Sa bahay ni Juan, biglang nagsimulang gumalaw ng mag-isa ang kagamitan sa pagtukoy ni Mora, nang walang anumang maliwanag na dahilan. Samantala, sa bahay ni Walter, sina Rosenthal at Funes ay nakatagpo ng isang bagay na nakakabagabag din. Ilang piraso ng kubyertos ang nakasabit sa ilalim ng isang cabinet, na parang hinahawakan ang mga ito sa lugar ng isang napakalakas na puwersang magnetiko. Bago pa man nila maproseso ang nangyayari, biglang gumalaw ng mag-isa ang isang kutsilyo at sinaksak si Rosenthal sa kamay. Ilang sandali pa, iba't ibang bagay sa buong bahay ang nagsimulang gumalaw at lumutang nang hindi nahawakan ni Newman. Katulad ng mga pangyayari ang nagaganap din sa bahay ni Alicia, na lalong nakakumbinsi kay Rosenthal na ang lahat ng mga pangyayaring ito ay konektado. Sa kanyang palagay, ang bahay ni Walter ang malamang na sentro ng lahat ng supernatural na aktibidad na nakakaapekto sa kapitbahayan. Habang nagiging mahirap ipaliwanag ang mga pangyayari gamit ang loika, nagsisimulang mawalan ng lakas ng loob si Funes. Kinontak niya si Jano at sinabing gusto na niyang tapusin ang investigasyon at umalis. Gayunpaman, habang may kausap sa telepono, may napansin si Jano na kakaiba. Sandali niyang nakita ang isang figure na nakatayo sa sala sa harapan ng bahay, kahit na dapat ay nasa kusina ni Walter si Funes, na medyo malayo ang lokasyon. Pinatitibay ng insidente ang kanilang hinala na may isang bagay na kayang manipulahin ang espasyo at persepsyon. Samantala, nagsisimulang mapansin ni Mora ang isang padron sa mga kakaibang pangyayari. Napagtanto niya na sa tuwing may tubig na kasangkot sa kanyang mga pagsubok, ang kanyang kagamitan sa pagtukoy ay tumutugon. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na ang nilalang na nagmumulto sa lugar ay may malakas na koneksyon sa tubig. Upang kumpirmahin ang kanyang teorya, ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa malaking bitek sa dingding ng bahay ni Juan, na tila kakaiba mula pa sa simula at hindi katulad ng ordinaryong pinsala sa istruktura. Kasabay nito, ibinahagi ni Rosenthal ang isang mahalagang natuklasan kay Funes. Sa kanyang pagsisiyasat sa bahay ni Walter, nalaman niya na ang mahiwagang nilalang na nagmumulto kay Walter ay makikita lamang mula sa ilang partikular na anggulo. Kapag tiningnan ng normal, ang nilalang ay halos hindi nakikita. Gayunpaman, kapag pinagmasdan mula sa ibang anggulo, ang figure nito ay nakikita, na para bang umiiral ito sa isang realidad na sumasapo sa mundo ng tao. Ang pagtuklas na ito ay nagtulak kay Rosenthal na maghinala na ang nilalang ay maaaring nagmula sa ibang dimensyon sa halip na sa mundong kanilang ginagalawan. Lalong ikinatakot ni Funes ang pagtuklas na ito, na nagudyok sa kanya na umalis sa bahay ni Walter at tumungo sa bahay ni Alicia upang hanapin si Jano. Gayunpaman, pagdating niya, wala na si Jano. Magulo ang bahay, may mga basag na salamin na nakakalat sa ilang silid.
Sa gitna ng nakakabagabag na kapaligiran, nakarinig si Funes ng mahihinang sigaw mula sa loob ng isang kabinet. Habang hinahanap niya ang pinagmumulan ng tunog, may nakasalubong siyang isang bagay na nakakakilabot. Tila nakakulong ang katawan ni Jano sa loob ng kabinet sa paraang walang katuturan. Ang mas kakaiba pa, hindi siya makikita kapag binuksan ang kabinet mula sa karaniwang bahagi. Natuklasan lamang siya ni Funes matapos niyang basagin ang isa pang bahagi ng kabinet at tingnan ito mula sa ibang anggulo. Para bang wala na si Jano sa mundong ito kasama ang lahat. Ang kakaibang tanawin ay nagtulak kay Funes na maniwala na si Jano ay kahit papaano ay hinayla sa ibang espasyo na may kaugnayan sa kakaibang fenomenong nakakaapekto sa kapitbahayan. Kasabay nito, natuklasan ni Morris si Walter na nakakulong sa likod ng siwang sa dingding ng bahay ni Juan. Ang kanyang kalagayan ay halos kapareho ng kay Jano, na para bang ang dalawang lalaki ay naipit sa pagitan ng mundo ng tao at ng ibang dimensyon. Di nagtagal, natagpuan ni Funes si Mora at ikinwento ang lahat ng kanyang nasaksihan. Nang mapagtanto na ang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib, sinubukan ni Mora na kontakin si Rosenthal at kumbansihin itong pansamantalang ihinto ang investigasyon. Gayunpaman, hindi siya kailanman tumugon. Sinimulan ni Mora na ipaliwanag ang isang teoryang kanyang binubuo. Ayon sa kanya, ang mga nilalang na kanilang kinakaharap ay hindi mga multo sa tradisyonal na kahulugan, kundi mga nilalang na nagmula sa ibang dimensyon. Sinusuportahan din ng kanyang teorya ang hinala ni Rosenthal na ang bahay ni Walter ang sentro ng buong kababalaghan. Naniniwala si Mora na mayroong isang uri ng dimensional na paglabag o lamat na nagpapahintulot sa mga entidad na ito na makapasok sa mundo ng tao. Ipinaliwanag pa niya na ang tubig ang tila kanilang pangunahing paraan ng transportasyon, komunikasyon, reproduksyon, at maging ang impluwensya sa mga tao. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit tila may kaugnayan sa tubig ang napakaraming kakaibang pangyayari sa kapitbahayan. Pinaghihinalaan pa nga ni Mora na hindi nagkataon ang nangyari kay Juan, kung isa sa alang-alang na bago siya namatay, uminom siya ng tubig mula sa gripo na matatagpuan sa bakuran ni Walter. Ayon kay Mora, dahil ang mga nilalang na ito ay nagmula sa ibang dimensyon, hindi sila laging nakikita sa pamamagitan ng normal na paraan. Nakikita lamang sila mula sa ilang mga anggulo, na parang ang kanilang pag-iral ay nasa pagitan ng dalawang magkapatong na realidad. Naniniwala rin si Mora na ang mismong istruktura ng kanilang mga katawan ay maaaring ganap na naiiba sa anumang matatagpuan sa mundo ng tao. Gayunpaman, bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, isang kakilakilabot na bagay ang biglang nangyari. Marahas na hinayla ang kanyang katawan papunta sa siwang ng dingding. Napakabilis ng pangyayari kaya't walang nagawa si Funes kundi ang manood ng may pagkabigla. Nakakakilabot ang karanasan kaya't inatake sa puso si Funes, bagamat sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Habang sinusubukang pakalmeyan ang sarili, hindi niya napansin ang isang kakaibang nilalang na unti-unting lumalabas mula sa butas sa dingding. Kasabay nito, tila may nararanasan si Rosenthal na kakilakilabot din. Habang nasa loob pa rin ng bahay ni Walter, nakita niya ang isang pinto sa likuran niya na unti-unting bumubukas ng kusa, kasunod ang paglitaw ng isang misteryosong figure na lumalabas mula sa dilim. Matapos bahagyang gumaling, sinubukan ni Funes na humingi ng tulong sa isang tao, ngunit nabigo siya nang mapagtanto niyang wala ng baterya ang kanyang telepono. Hindi nagtagal, iba't ibang piraso ng muebles sa buong bahay ang nagsimulang gumalaw ng mag-isa, na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa patungo sa malaking siwang sa dingding, na ngayon ay lumawak at naging isang malaking butas. Ang kababalaghan ay tumagal lamang ng maikling panahon bago muling naglaho ang misteryosong nilalang ng walang iniwang bakas. Hindi nagtagal, dumating si Alicia upang salubungin si Funes. Matapos mapanood ang video recording ni Tom na nagpapakita na sina Mora at Jano ay naglilipat ng bangkay ni John sa isang freezer, nakumbinsi si Alicia na may itinatago si Funes at ang mga investigador mula sa kanya. Sinubukan ni Funes na ipaliwanag na ang lahat ng kanilang ginawa ay para protektahan siya at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, nagmakaawa si Funes kay Alicia na dalhin siya sa ospital dahil nahihirapan pa rin siyang huminga matapos atakehin sa puso. Ngunit habang papalapit siya sa kotse nito, laking gulat niya sa kanyang natagpuan. Nakaupo sa likurang upuan ang bangkay ni John. Kahit papaano, nahukay ni Alicia ang puntod ng kanyang anak at dinala ang bangkay nito.
Nang mapagtanto niyang naging ganap na hindi makatwiran ang sitwasyon, agad na sumakay si Funes sa sarili niyang sasakyan at nagpas siyang umalis. Kinilabutan siya sa nakita, dahilan para mabilis siyang umalis. Matapos huminto sa isang liblib na lugar upang pakalmeyan ang sarili, si Funes ay kinontak sa pamamagitan ng radyo ng pulisya ng isang kapwa-opisyal na nagulat na siya ay nasa bahay ni Alicia. Mas maaga ng araw na iyon, tila pumunta si Alicia sa istasyon ng pulisya upang makipagkita kay Funes. Dahil hindi siya makontak, nagpa siya ang opisyal na bisitahin ang kanyang tahanan upang matiyak na maayos ang lahat. Nang marinig ito, agad siyang binalaan ni Funes na umalis sa lugar bago pa mahuli ang lahat. Gayunpaman, bago niya tapusin ang tawag, nabanggit ng opisyal na nakita niya si Jana na pag-alagala sa loob ng ari-arian habang kumikilos ng kakaiba. Matapos ang lahat ng kanyang nasaksihan sa buong gabi, nakumbinsi si Funes na may nangyayaring kakilakilabot sa lahat ng sangkot sa investigasyon. Nang mapagtanto ni Funes na ang kababalaghan ay tila nakasentro sa mga tahanan nina Walter, Clara, at Alicia, gumawa siya ng isang desperadong desisyon. Bumalik siya sa kapitbahayan na may layuning sirain ang pinagmumulan ng mga supernatural na pangyayari na kumitil na ng napakaraming biktima. Bukod sa pagnanais na dalhin si Alicia sa isang ligtas na lugar, plano rin niyang sunugin ang mga bahay na pinaniniwalaang konektado sa mga nilalang na iyon. Gayunpaman, pagkarating sa bahay ni Alicia at pagbubuhos ng gasolina sa buong gusali, natuklasan ni Funes ang walang buhay na katawan ni Alicia sa loob. Hindi kailanman naging malinaw kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya, ngunit ang pagkakatuklas ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang sitwasyon ay tuluyang lumala. Puno ng kawalan ng pag-asa, itinuloy niya ang kanyang plano na sunugin ang bahay. Kakatwa, sa tuwing susubukan ni Funes na magsindi ng posporo, namamatay ang apoy bago pa man ito makapagsindi ng gasolina. Sa mas malapitan niyang pagtingin, naniniwala siyang nakikita niya si Jano na nakatayo sa malapit, patuloy na pinapaapula ang apoy bago pa man ito magliyab. Dahil wala ng ibang pagpipilian, ginamit ni Funes ang kanyang pistola upang paputukin ang gasolina, na nagdulot ng apoy na tumupok sa gusali. Pagkalipas ng isang taon, si Juan ay tinatanong ng pulisya. Tinanong nila kung nagkaroon ba siya ng anumang pakikipag-ugnayan kina Jano, Mora, o Rosenthal, dahil ang tatlong investigador ay nawala ng walang bakas matapos ang kanilang pagsisiyasat sa kapitbahayan. Ipinaliwanag ni Juan na ang tatlong mananaliksik ay talagang bumisita sa kanya upang imbestigahan ang pagkamatay ni Clara at ipinakita sa kanya ang mga ebidensya na may kaugnayan sa kaso. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong ang mga opisyal tungkol kay Funes. Sinabi ni Juan na ang huling pagkakataon na nakita niya ito ay sa libing ni John kasama si Alicia. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pinaniniwalaang si Funes ang responsable sa mga sunog na samaire sa mga tahanan ni Juan, Walter, at Alicia. Kahit na lumipas ang isang buong taon, nawawala pa rin si Funes at opisyal na itinuturing na isang pag-anti. Gayunpaman, nang malapit nang matapos ang interogasyon, biglang tumingin si Juan sa pintuan sa likod ng mga opisyal at sinabing nakatayo roon si Rosenthal. Ang lalong nagpabahala sa sandaling iyon ay ang sinabi ni Juan na tila malubha ang paso ng mukha ni Rosenthal. Kakatwa, walang ibang tao sa silid ang nakakakita sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, isang upuan ang nagsimulang dumulas ng mag-isa sa silid bago biglang itinapon patungo sa kanila. Ang paglitaw ni Rosenthal sa pagtatapos ng pelikula ay tila nagmumungkahi na ang mga nakapangingilabot na pangyayaring sumalot sa kapitbahayan ay hindi pa tunay na natatapos, kahit na natupok ng apoy ang mga bahay na pinaniniwalaang nasa sentro ng kababalaghan. Ang misteryo sa likod ng kakilabutan ay nag-iiwan pa rin ng maraming tanong na walang kasagutan, at dahil dyan, nagtatapos ang kwento.